Ano bang initial impressions siya dito sa mga pahayag ni Sandro Marcos? Hindi pa rin sumasagot si Bongbong or si First Lady. This time it's the son. What do you think? Well, pwede kasing build up yan. Unang sumagot yung mga kaalyado niya sa Kongreso. Medyo sumagot ng kaunti si Senate President Chis Escudero. Pero ang mas nag-scale up ay itong mga anak. Si Governor Manotoc at saka itong si Sandro Marcos. Si Governor Manotoc, sinabi niya, wala naman kaming ginawang masama sa inyo No, ang bait-bait namin sa inyo Bakit naman ganyan? No, ganun yung kanyang basically yung kanyang letter. Itong kay Sandro, very simple lang, medyo mahaba pero very simple lang. Parang may sayad si Vice President Sara. Parang ganun lang. Oo nga Kanina magka-chat tayo. Parang sabi ko nga, di ba? Pinahaba pa, pinaganda pa Parang gusto lang sabihin, may tama Oo. At saka marami na rin sumagot from the camp of Sara. Halimbawa, si Malutiquia, si Panelo, si Harry Roque. No? Hindi ko alam kung saan universe nakatira si Harry Roque. Nung sinabi niya na lahat daw ay tiklop dun sa press con ni Sara. Lahat daw ay tiklop. Pero kung babasahin mo yung lahat ng comments sa lahat ng mga platforms, puro negatibo. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha yung kanyang sinabi na tiklop daw ang lahat dito sa... Nagsalita pala saan nagsalita si Harry Roque? Naglabas siya ng video na parang tuwan-tuwa siya dito sa pagtaob ng lamesa ni Sara at lahat daw ay tiklop. May tanong ako bago natin pag-usapan o indulge yung kanyang sinabi. Nasaan pa kaya muna si Harry Roque? Di ba hinahanap siya ng house? Baka nasa bunker o tunnel ni Kibuloy. Baka siya yung pumalip, no? Dahil hindi naman ganung kadaling magtago si Harry Roque. Hindi rin ganung kadali na lumabas ng bansa sa ating mga airport, no? Kaya malamang nandito pa 'yon. Tama yung sabi ng mga iba na malamang nandito pa 'yon. Yung asawa kasi niya nakaalis bago issue ng warrant. Oo, nakalabas daw ng bansa, no? Before yung issuance ng warrant. Pero pwede yung ipa-extra time kung alam nila kung nasaan. Except sa China. Mahaba yung proseso. Hindi, tsaka mahaba yung proseso ng extradition Kailangan may kaso muna. Yes. Pero ayun, nabuhay si Harry Roque. Nabuhay. Nabanggit niyo mukhang pwedeng build up ito, no? Before the principal actually says his piece. Pero kung build up man ito, parang nakikita kong parte ng build up dito yung palabas na hindi naman namin mabait yung presidente, 'di ba? Meron pa kasi sinabi rito si Sandro Marcos, the president had not said anything against her that can be remotely construed even as a mild rebuke against her tirades. So kayo nakakita ng ganung language, no? Sobrang ingat, remotely construed even as a mild rebuke. Medyo diba? maingat. Parang sinasadya no, na palabasin na talagang hindi ka inaano ng presidente. Ikaw yung may problema. Tama ba? Yes, pero yung statement ni Sandro is in a way reflective of the personality of the dad. 'Di ba? Yung medyo passive-aggressive, 'di ba? Well, hindi siya barubal katulad ni Digong, katulad ni Baste, katulad ni Sara. 'Di ba? Medyo maingat na hindi sila maging katulad nung bumabanat sa kanila. Kaya makikita mo na may ganong klaseng calculation itong statement na ito. Ganon din yung statement ni Governor Manotoc. Pero in terms of the battle of narratives, kasi alam naman natin na a big part of this narratives ang pinag-aawayan dito Kumbaga sa boxing, if I may use a boxing metaphor, it's all about who controls the center of the ring. Pero dito, it's all about who controls the narrative. Mukha ba makakatulong itong ganitong pag-control ng narrative ng mga Marcos in terms of the general Filipino audience? Yung tipong ayaw nila nung agresibo. Mas gusto nila yung inaapi. Kasi in this case, si Sara Duterte lumalabas na ng api, di ba? Well, I doubt it. Yung sinasabi ni Cynthia Villar kahapon. Sabi ni Cynthia Villar, parang gina-justify niya yung sagot ni Sara at ganun din yung advice ni Manny Villar. Parang gina-justify nila na masyado naman siyang kinakanto. Kaya napilitan siyang sumagot ng ganon, no? Tingin ko medyo asar yung Malacanang doon sa statement ni Cynthia at saka ng
ng kanyang asawa si Manny Villar. So yung isa dito ay medyo hindi ko inasahan na gagawin yun ni Cynthia at saka ni Manny dahil yung anak nila nasa administration slate. Yung ikalawa rito ay medyo manifestation ito nung dati na sense of entitlement, hubris ni Sara. No? Kung titignan natin yung mga nakaraan sa kanyang security, yung kanyang confidential fund, yung kanyang tambaluslos, no, etc. Ito ay continuation. Pero medyo lumampas siya. Lumampas siya dahil nga ang hirap i-justify yung huhukayin mo yung bangkay ng ama ng iyong kaaway at itatapon mo sa West Philippine Sea at parang nag-threaten ka pa na pupugutan mo ng ulo yung presidente. Ngayon, ang sabi ni Panelo at saka ni Malutiquilla, kwan lang yan. She was just being authentic. She was just being a Duterte. Ganyan naman talaga yung mga Duterte. Kwan lang yan, hyperbole. Yan lang naman ay exaggeration. Medyo pwede mong tignan siya as a hyperbole kung walang ganong track record ang mga Duterte na libo-libo ang pinatay. Kung walang ganong track record ang mga Duterte na sineseryoso nila yung sinasabi nila, lalo na sa EJK. So, ang nangyayari, yung sinabi ni Malutiquilla at saka ni Panelo, medyo doesn't hold water. Dahil kaya nga may kaso sa may request lang ako, Senator. No? Pwede bang sa discussion natin dito sa sinabi ni Sara Duterte, mag-focus na lang tayo dun sa mismong press con, mga sinabi ni Sara Duterte. Huwag na natin idama yung mga hindi naman analyst, kundi mga apologies lang. Sayang eh. Sige. Bilib kasi pasensya ako sa na kanila. Bilib kasi ako sa kanila. Bilib ako. Lalo na yung siguro, pabayaan natin sila sa sarili ng universe. Pag na nating isama rito sa ating spasyo. Ayoko kasi nang walang kakwenta-kwentang usapan eh. Katuwa lang.